Sa isang liblib na baryo na tila kinalimutan ng panahon, doon kami lumaki ni Carlo. Sa kabila ng kahirapan, ang aming pagkakaibigan ang nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Mula pa sa murang edad, natutunan na naming magtiis sa bawat pagsubok. Sa aming mga mata, ang baryo ay may sariling kwento ng paghihirap, ngunit kasabay nito ang mga kwento ng pag-asa. Magkasama kami sa lahat ng oras, mula sa pagpasok sa eskwela hanggang sa paglalaro sa gilid ng ilog. Ngunit hindi lahat ng araw ay puno ng saya. Isang umaga, habang kami naglalakad papuntang eskwela, napansin namin ang kakaibang katahimikan. Wala ang ingay ng mga ibon at tila may bumabalot na malamig na hangin sa paligid. Carlo, nararamdaman mo ba to? Tanong ko sa kanya habang kami naglalakad paakyat sa burol. Oo, Miguel, parang may kakaiba nga. Parang may paparating na hindi maganda. Sagot niya habang ang kanyang mga mata'y puno ng pag-aalala. Pagdating namin sa eskwela, agad naming narinig ang bulong-bulungan ng mga guro. May paparating na unos, isang bagyo na di umano'y ubod ng lakas. Ang aming baryo na dati itahimik lamang sa gilid ng bundok ay tila nakatakdang sapitin ng isang matinding pagsubok. Sa kabila ng takot, kami nagpasya na hindi magpatinag. Kailangan natin maghanda. Hindi natin pwedeng hayaan na matalo tayo ng takot, sabi ni Carlo habang kami may nag-uusap sa ilalim ng punong mangga sa likod ng eskwelahan. Nagplano kami ng mga dapat gawin. Una, kailangan naming tulungan ang aming pamilya na mag-impok ng pagkain at tubig. Pangalawa, kailangan naming tiyakin na ligtas ang aming bahay mula sa posibleng pagbaha. At panghuli, kailangan naming manatiling magkasama sapagkat sa aming pagkakaibigan, kami nagkakaroon ng lakas. Habang papalapit ang bagyo, naramdaman namin ang pagtaas ng tensyon. Ang mga kalye ay dumilim kahit na umaga pa lamang at ang hangin ay nagsimulang humagupit ng mas malakas sa mga puno. Ang tunog ng mga dahon na sinasalanta ng hangin ay parang mga bulong ng babala. Isang gabi, habang kami nasa bahay ni Carlo, biglang humampas ang isang malakas na hangin. Ang mga bintana'y umuga at ang ingay ng ulan ay tila umaalingaw-ngaw sa aming mga tainga. Kami ay nagtipon-tipon kasama ng kanyang pamilya, nagdarasal at nag-iisip ng gagawin sakaling lumala pa ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may kumatok sa pintuan. Si Aling Marta, ang kapitbahay ni Carlo, ay humahangos at tila takot na takot. Carlo, Miguel, kailangan ko ng tulong. Ang bahay namin ay nanganganib na masira sa lakas ng hangin. Kailangan namin ang tulong ninyo upang ilikas ang mga bata. Hindi kami nagdalawang isip. Agad kaming tumayo at mabilis na nagtungo sa bahay ni Aling Marta. Sa aming pagdating, nakita namin ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang tahanan. Ang bubong ay nag-uumpisa ng bumigay at ang mga dingding ay pumapalibot sa mga bata na umiiyak. Habang kami ay nagliligtas ng mga bata, isang alon ng takot ang bumalot sa akin. Paano kung hindi kami umabot sa oras? Paano kung hindi namin mailigtas ang lahat? Ngunit sa kabila ng takot, naroon si Carlo. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Kaya natin ito, Miguel. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sa gitna ng aming pagsisikap, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likod ng bahay. Isang tunog na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng mapait na simula ng aming kalbaryo, natutunan naming ni Marco na ang bawat hakbang patungo sa pagbangon ay may kaakibat na pag-asa. Hindi naging madali ang bawat araw, ngunit sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, tila ba may kasunduan kaming hindi bibitiw. Hindi kami susuko sa laban na ito. Isang umaga, habang kami ay naglalakad papunta sa paaralan, napansin kong tila may kakaibang kislap sa mga mata ni Marco. May naisip ako, Mia, sabi niya habang naglalakad kami sa makipot na daan. Bakit hindi natin subukan ang mag-aral sa labas ng paaralan? Marami tayong matututunan na hindi lang nakukuha sa loob ng silid-aralan.
Naguluhan ako sa kanyang suhestyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga puno sa paligid na tila ba sumasabay sa ritmo ng aming pag-uusap. Maraming bagay na maaari nating matutunan mula sa mga tao sa paligid. Paano kung subukan nating makipag-usap sa kanila, alamin ang kanilang mga kwento at matuto mula sa kanilang karanasan? Paliwanag ni Marco, puno ng pag-asa ang tinig. Hindi ko maiwasang mapangiti. Mukhang magandang ideya iyan, sagot ko, sabay kurot sa kanyang braso. Pero paano natin sisimulan? Si Marco ay tila ba may plano na. Pumunta tayo sa plaza tuwing Sabado. Maraming tao doon at sigurado akong may mga kwento sila na maaari nating mapulot. Nagsimula ang aming bagong paglalakbay. Tuwing Sabado, pumupunta kami sa plaza. Doon, nakilala namin si Mang Tonyo, isang dating guro na ngayon ay nagtitinda ng mga gulay. Sa kanyang mga kwento, natutunan namin ang halaga ng pagtitimpi at pagtitiyaga. Ang buhay ay parang pagtatanim, sabi ni Mang Tonyo sa amin isang araw, habang tinutulungan namin siyang ayusin ang kanyang mga paninda. Hindi mo agad makikita ang bunga ng iyong pagsisikap, ngunit kung magtitiis ka, darating din ang panahon na magbubunga ito. Sa bawat linggo, natututo kami ng bagong aral mula sa iba't ibang tao. Si Aling Lourdes na naglalako ng kakanin ay nagturo sa amin ng halaga ng kasipagan at determinasyon. Si Mang Berting na isang karpintero ay nagturo sa amin kung paano maging matatag sa kabila ng mga unos. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti naming nararamdaman ang pag-angat ng aming mga sarili. Ang mga kwento ng mga tao sa plaza ay nagbigay inspirasyon sa amin at ang mga aral na aming natutunan ay nagsilbing gabay sa aming paglalakbay. Ang aming mga marka sa paaralan ay bumuti at ang aming pananaw sa buhay ay nagkaroon ng bagong direksyon. Isang gabi, habang kami ni Marco ay nakaupo sa ilalim ng mga bituin, nagpasya kaming magpatuloy sa aming adhikain. Mia, alam mo bang pwede nating ibahagi ang mga natutunan natin sa iba? Tanong ni Marco, puno ng sigla ang tinig. Paano? Tanong ko, sabik na malaman ang kanyang bagong ideya. Mag-organisa tayo ng isang maliit na pagtitipon sa plaza. Imbitahin natin ang mga tao. Magkwento tayo at hayaang ang mga natutunan natin ang magsilbing inspirasyon sa kanila. Napangiti ako sa kanyang plano. Parang isang maliit na seminar? Tanong ko habang iniisip ang posibilidad ng kanyang mungkahi. Oo, bakit hindi? Sagot ni Marco, puno ng pag-asa ang kanyang boses. Simulan natin sa maliit at hayaan nating lumaki ito sa tamang panahon. Sa mga susunod na linggo, abala kami sa paghahanda. Nagtulungan kami ni Marco sa pag-aayos ng programa at nakipag-ugnayan kami sa mga taong nakilala sa plaza upang maging bahagi ng aming gawain. Dumating ang araw ng aming pagtitipon. Sa ilalim ng liwanag ng araw, nagsimula ang aming maliit na seminar. Ang plaza ay puno ng mga tao at bawat isa ay sabik na makinig sa mga kwento na aming ibabahagi. Si Mang Tonyo, Aling Lourdes at Mang Berting ay naroon, handang magbahagi ng kanilang mga kwento. Habang nagtatagal ang programa, nararamdaman ko ang kakaibang kagalakan. Ang aming munting gawain ay naging inspirasyon sa iba, at ang aming kwento ay naghatid ng pag-asa sa mga nakikinig. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang si Marco ay nagsasalita sa harapan, bigla siyang natumba. Ang kanyang mga mata ay tila ba nawala ng ilaw at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Mia, tulungan mo ako, bulong ni Marco habang ang mga tao ay nagkagulo. Sa sandaling iyon, hindi ko alam ang aking gagawin. Ang aking matalik na kaibigan, ang taong nagsilbing inspirasyon sa akin, ay nangangailangan ng tulong. Ngunit paano ko siya matutulungan sa ganitong sitwasyon? Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumabagabag sa aking isip. Ano ang mangyayari sa aming pangarap kung si Marco ay hindi na makakasama
sa paglalakbay na ito. Sa gitna ng kalamidad na dulot ng bagyong tumama sa aming munting bayan, naramdaman namin ni Carlo ang bigat ng bawat hakbang na aming tinatahak. Sa kabila ng pagsubok, naroon pa rin ang pag-asa na nagtutulak sa aming magpatuloy. Ako si Lisa at sa mga panahong ito, natutuhan ko ang tunay na kahulugan ng pagtitiis at pagkakaibigan. Mula sa likod ng basang bintana ng aming bahay, kitang-kita ko ang rumaragasang ulan na tila walang balak huminto. Ang mga kalye ay nagmistulang ilog, puno ng putik at mga sirang bagay. Maraming bahay ang nasira, maraming pangarap ang tila nabura ng unos. Sa gitna ng kaguluhan, ang aming tahanan ay isa sa iilang nakatayo pa rin, ngunit hindi rin ito ligtas sa mga pinsalang dulot ng bagyo. Si Carlo, ang matalik kong kaibigan, ay nagdesisyong manatili sa aming bahay. Ang kanyang pamilya ay nasa ibang bayan at hindi sila makabalik dahil sa sirang mga daan. Magkasama kami sa pag-asikaso ng mga bagay-bagay, mula sa pagkukumpuni ng mga sirang bubong hanggang sa pag-aalaga sa mga nakatakas na hayop mula sa kanilang kulungan. Sa mga panahong ito, natutunan namin ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Isang gabi, habang kami ay abala sa pag-aayos ng mga damit na nabasa, napansin ko ang kakaibang kinang sa mata ni Carlo. "Liza," wika niya, "naniniwala ka ba na lahat ng ito ay may dahilan?" Hindi ko agad nasagot ang kanyang tanong. Sa totoo lang, sa hirap ng sitwasyon, ang dahilan ay tila mailap sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asang dala ng pagkakaibigan namin. Lumipas ang mga araw, unti-unti naming nakikita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang mga tao sa aming bayan ay nagsimulang magtulungan, nagbigay ng kanilang oras at pagod para sa isa't isa. Bawat isa ay nag-ambag ng kanilang kakayahan. Ang mga kabataan ay natutong magbigay ng oras sa mga mas nakatatanda, samantalang ang mga magulang naman ay naglaan ng kanilang mga pinag-ipunang pagkain. Sa gitna ng krisis, ang bayan namin ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Isang umaga, habang kami ni Carlo ay naglalakad sa kalye, nakita namin si Mang Berting, ang matandang mananahis sa aming lugar, na nag-aayos ng mga nasirang damit ng mga tao sa barangay. Hindi ko mapigilang hangaan ang kanyang sipag at dedikasyon. "Hindi ko naisip na kaya ko pa itong gawin," sabi niya sa amin habang nagagansilyo ng bagong tela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at sa kanya nakita ko ang isang bagong anyo ng pagtitiis, ang pagtitiis para sa kapwa. Sa aming paglalakbay sa bayan, nakilala namin ang iba pang mga kabataan na tulad namin ay nagsisikap sa kabila ng hirap. Si Ana, na dati ay mahiyain, ngayon ay nag-oorganisa ng mga palaro para sa mga bata upang maibsan ang kanilang takot at lungkot. Si John, ang dating tahimik na binata, ngayon ay nag-aayos ng mga sirang bangka upang magamit sa paglilikas ng mga tao. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang paraan ng pagtulong at sa bawat hakbang naroon ang inspirasyon na magpatuloy. Nang makita ko ang lahat ng ito, napagtanto ko na sa gitna ng pagsubok, ang pagkakaibigan ang nagiging sandigan. Ang hindi matitinag na samahan namin ni Carlo ay tila isang gabay na nagtuturo sa amin kung paano bumangon. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming bayan ay unti-unting bumabangon mula sa pagkakalugmok, salamat sa pagtitiis, pagkakaibigan at pagkakaisa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Habang kami ay nag-aayos ng mga gamit sa bahay, biglang tumunog ang telepono. Nagulat kami dahil bihira na lang ang mga pagkakataong may tawag sa gitna ng kalamidad. Sa kabilang linya ay isang boses na hindi pamilyar. "Lisa, Carlo," sabi ng boses, "may kailangan kayong malaman. Hindi ito ang huling pagsubok na darating." Kami ni Carlo ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at konting takot. Ano ang ibig sabihin ng tawag na iyon? Sa gitna ng aming pagbangon, may bagong hamon na naman bang darating? Sa lahat ng aming natutunan,
Ito ang bagong twist na hinarap namin. Sa kabila ng aming tagumpay sa pagtitiis, naroon pa rin ang kaba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nagtapos ang araw na iyon sa isang mahaba at malalim na pag-uusap. Sa kabila ng aming takot, nanatili kaming magkaibigan, handang harapin ang anumang pagsubok. Sa gitna ng dilim, ang aming pagkakaibigan ang naging liwanag, at sa kabila ng hindi inaasahang tawag, kami ni Carlo ay nanatiling magkasama sa pagharap sa kung anuman ang susunod na darating. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinanas namin, hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa sarili kung hanggang kailan kami susubukin ng tadhana. Ako si Lila at sa tabi ko si Marco, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Simula nang lumipat kami sa bagong lugar na ito, tila walang kapantay ang mga hamon na bumungad sa amin. Ngunit kahit na ganito, pinili naming magpatuloy, magtiis, at umasa sa pagdating ng mas maliwanag na mga araw. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay ni Marco, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay malamig at tila may dala itong kakaibang pakiramdam. Nagpasya akong magsalita upang basagin ang katahimikan. Marco, naisip mo na ba kung paano natin malalampasan ang lahat ng ito? Tanong ko habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at determinasyon. Lila, minsan iniisip ko rin kung ano ang mangyayari sa atin. Pero alam mo, sa tuwing naiisip ko, ang lahat ng ginawa natin, kung paano tayo nagsikap, nararamdaman kong malapit na ang katapusan ng mga pagsubok na ito. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Totoo, hindi madali ang naging buhay namin sa bagong lugar na ito. Ang mga magulang ni Marco ay nawalan ng trabaho at ang aking pamilya ay hirap na hirap sa pagsasaka dahil sa patuloy na pag-ulan. Ngunit sa kabila ng mga problemang ito, natutunan naming magtiis at maghanap ng paraan upang makaraos. Nagsimula kami sa maliliit na gawain. Nagbebenta kami ng mga gulay sa palengke. Nagtatrabaho bilang mga tagalinis sa paaralan at kung ano-ano pang mga sideline upang makatulong sa mga pamilya namin. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, nararamdaman ko ang unti-unting pagganda ng aming sitwasyon. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa palengke, napansin ni Marco ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Mukha siyang pagod at gutom. Tumigil kami sandali at nagpasya akong lapitan siya. Tatay, kumusta po? Ano pong maitutulong namin sa inyo? Ngumiti ang matanda, bagamat halata ang pagod sa kanyang mukha. Ah, mga anak, salamat sa inyong kabaitan. Naghahanap lang ako ng makakain. Medyo mahirap ang buhay ngayon. Nagkatinginan kami ni Marco. Kahit nakakaunti ang aming kinikita, alam namin na hindi namin maaaring talikuran ng taong ito. Binigyan namin siya ng bahagi ng aming panindang gulay. At sa mga sandaling iyon, mas naramdaman namin ang halaga ng pagtulong sa kapwa. Sa aming patuloy na paglalakbay, nakilala namin ang iba pang mga tao sa komunidad na tulad namin ay natutong magtiis sa kabila ng kahirapan. Ang bawat kuwento nila ay nagbigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy. Unti-unti, ang lugar na minsang puno ng kalungkutan ay nagsimulang mapuno ng pag-asa. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang balita ang dumating sa amin na tila yumanig sa aming mundo. Habang kami ay nag-aayos ng mga gulay sa palengke, may lumapit sa amin na isang lalaki. Marco, Lila, may kailangan kayong malaman. Sabi niya, mukhang nag-aalala. Nagkatinginan kami ni Marco, tila nagtataka sa kung ano ang sasabihin niya. Ano po iyon? Tanong ni Marco. May isang grupo na nangaagaw ng mga lupain sa paligid. Kasama sa mga target nila ang mga lupain ng pamilya ninyo, sabi ng lalaki na ikinagulat namin pareho. Parang may bumagsak na bomba sa aming isipan. Ang lupaing iyon ang tanging pag-asa ng aming pamilya, ang aming tahanan, ang aming kinabukasan.
Paano namin haharapin ang ganitong pagsubok? Sa gitna ng aming pagkalito, naramdaman ko ang kamay ni Marco sa aking balikat. Lila, hindi tayo susuko. Hindi natin hahayaang agawin nila ang ating tahanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tibay ng loob ni Marco. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Kasama namin ang komunidad na natutunan naming mahalin at tulungan. Magtutulungan kami upang ipaglaban ang aming karapatan at kabuhayan. Ngunit sa kabila ng tapang at determinasyon, alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. Kaya't sa gitna ng dilim, umasa kami sa liwanag na dala ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa kabila ng mga pagsubok, ang aming pagkakaibigan ang magsisilbing gabay at inspirasyon. Sa huling sandali, bago kami maghiwalay ni Marco, nagpasya kaming bumalik sa punong mangga sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng mga bituin, nangako kami na kahit anong mangyari, hindi kami susuko. Ngunit sa likod ng aming mga pangako at determinasyon, nararamdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na takot. Ano kaya ang mangyayari sa aming kinabukasan? Ang tanong na iyon ang bumabagabag sa akin habang unti-unting bumabalot ang dilim. Sa kabila ng aming tapang, hindi ko maalis sa isipan ang posibilidad na baka hindi sapat ang aming lakas. Ngunit sa kabilang banda, ito ang magiging simula ng isang laban na hindi namin inaasahan. Isang laban na magpapatunay kung gaano kalalim ang aming pagkakaibigan at kakayahan na magtiis sa panahon ng pagsubok. Sa kabila ng mga hamon na dinaranas namin ni Lila, hindi namin inisip na sumuko. Sa tuwing nararamdaman namin ang pagod at hirap, naaalala namin ang mga araw na puno ng saya at tawanan. Mga alaala ng kabataan kung saan ang mundo ay tila isang malawak na palaruan. Ngayon, sa mundo ng mga pagsubok, kami patuloy na nagtitiyaga, magkasama, magkapit-bisig. Minsan, isang umaga habang kami naglalakad patungo sa paaralan, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Lila. Sa kanyang mga mata, tila may bumabagabag na di maipaliwanag. Lila, may problema ba? Tanong ko sa kanya, umaasang ang sigaw ng aking puso ay maririnig niya. Ngumiti siya ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Wala, Marco. Iniisip ko lang kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng pag-aaral. Alam mo naman, mahirap ang buhay at hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, isang bagay na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Tumigil kami sa tabi ng isang lumang puno, ang puno kung saan lagi kaming nagtatago noong kami bata pa at doon kami nag-usap. Alam mo, Lila, kahit ano pa ang mangyari, hindi kita iiwan. Magkasama tayong haharap sa lahat ng pagsubok. Tayo'y magkaibigan, hindi ba? Sinikap kong palakasin ang kanyang loob, kahit na sa loob ko rin ay may takot. Ngunit sa likod ng usapang iyon, may isang lihim na bumabalot sa aking puso. Isang lihim na matagal ko nang ikinukubli, isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Isa akong ulilang iniwan ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, nararamdaman kong may lihim ding itinatago ang aking lola. Sa bawat pag-uusap namin, tila may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Parang may bumabalot na misteryo sa paligid namin. Isang araw, habang nakaupo kami ni Lila sa ilalim ng puno at nag-uusap, biglang dumating ang isang batang lalaki na tila may dalang balita. Marco, Lila, may bagyong paparating. Sigaw niya, puno ng takot ang kanyang boses. Agad kaming nagmadali pa uwi, natatakot sa maaaring idulot ng bagyo. Sa aming pagtakbo, nararamdaman ko ang pag-aalala ni Lila sa kanyang pamilya. Gayon din ang nararamdaman ko para sa aking lola. Nang makarating kami sa aming bahay, nakita ko ang lola ko na nakaupo sa tabi ng bitana, nagdarasal. Lola, ano po ang nangyayari? Ano po ang gagawin natin? Tanong ko, puno ng pag-aalala.
Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pag-asa. Marco, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa Diyos, lahat ng ito ay lilipas din. Sa kabila ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang takot sa kanyang boses. At sa isang iglap, may isang tanong na sumagi sa aking isipan. Lola, ano po ba ang sinisikreto ninyo sa akin? Napatingin siya sa akin, tila natatakot na sabihin ang katotohanan. Ngunit sa wakas siya ay nagpasya. Marco, anak, oras na para malaman mo ang isang bagay. Ang iyong mga magulang, hindi sila basta iniwan ka. May dahilan kung bakit hindi sila nagbalik. Habang bumabagsak ang mga patak ng ulan mula sa langit, bumabalot ang misteryo sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin ng aking lola? Ano ang tunay na nangyari sa aking mga magulang? Sa kabila ng bagyo, nararamdaman ko ang mas malaking unos na paparating sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Ang pag-ibig ko sa lola ko ay hindi nagbago. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding pag-iisip. Habang kami ni Lila ay nagtitiyaga sa gitna ng bagyo, napagtanto ko na may mas malalim na pagsubok na kailangan kong harapin. Sa gitna ng unos, kami ni Leila ay magkasamang nakatayo. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at pagtitiis, pareho kaming bumabalot sa tanong. Ano ang susunod na mangyayari sa amin? Sa bawat patak ng ulan, sa bawat ihip ng hangin, nararamdaman ko na may isang bagay na babaguhin ang aming mga buhay. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Sa panahon ng pagsubok, kami natutong magtiis, magtiwala at magpatuloy. Ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Mula sa unang araw na nagkakilala kami ni Lino, alam kong magiging malalim ang pagkakaibigan namin. Pareho kaming nanggaling sa simpleng pamilya, ngunit pareho rin ang aming pangarap, ang makaahon sa hirap. Sa kabila ng aming sitwasyon, hindi kami nawalan ng pag-asa. Sa tuwing may pagsubok, magkasama naming hinaharap. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay mas mabigat kaysa sa inaasahan namin. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa eskwelahan, napansin ni Lino na tila may kakaiba sa mga mata ng aming guro. Nang dumating kami sa silid-aralan, tahimik ang mga kaklase namin at ramdam ko ang bigat ng hangin. Agad kaming tinawag ng guro sa harap at doon niya ibinahagi ang balita na magbabago sa takbo ng aming buhay. Ang aming paaralan ay magsasara na dahil sa kakulangan ng pondo. Halos madurog ang puso ko sa narinig. Paano na ang aming mga pangarap? Paano na ang aming pag-asa na makaahon? Ngunit sa kabila ng kalungkutan, hindi kami pinanghinaan ng loob. Sa halip, nagdesisyon kami ni Lino na maghanap ng paraan para makapagpatuloy sa pag-aaral. Nagsimula kaming magtrabaho bilang mga part-time na tagalinis sa isang lokal na tindahan. Kahit mahirap, ginagampanan namin ito ng buong puso dahil alam namin na ito ang magiging susi para sa aming kinabukasan. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lino, napansin ko ang saya sa kanyang mga mata kahit pagod kami sa maghapong trabaho. Alam mo, hindi tayo dapat sumuko. Ang mga pagsubok na ito ay magiging daan para mas lalo nating makilala ang ating sarili, sabi ni Lino habang tinitingnan ang mga bituin sa langit. Sa puntong iyon, ramdam ko ang kanyang determinasyon at ito ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Habang tumatagal, unti-unti naming nakikita ang bunga ng aming pagsisikap. Nakapag-enroll kami sa isang paaralan na mas abot kaya at patuloy kaming nagsisikap sa aming mga trabaho. Minsan, iniisip ko kung paano namin nagagawang magpatuloy sa kabila ng hirap. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Lino, naaalala ko ang aming mga pangarap at ang dahilan kung bakit kami patuloy na lumalaban. Isang araw, habang nasa tindahan kami, may isang matandang lalaki na pumasok. Nakilala namin siya bilang si Mang Ernesto, ang may-ari ng tindahan. Dati siyang guro sa aming lumang paaralan. Tinanong niya kami kung bakit kami nagtatrabaho sa murang edad.
Ibinahagi namin sa kanya ang aming kwento, ang pagsasara ng paaralan at ang aming determinasyon na makapagpatuloy sa pag-aaral. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Alam niyo, may mga pagkakataon na ang pagsubok ay isang hakbang para sa mas magandang oportunidad. Ani Mang Ernesto, sinabi niya na may plano siyang magbukas ng isang scholarship program para sa mga kabataang tulad namin. Sa puntong iyon, halos hindi kami makapaniwala. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa aming mga puso. Ngunit bago pa man kami makapagpasalamat, biglang bumagsak si Mang Ernesto. Nagmadali kaming tumawag ng tulong at dinala siya sa ospital. Habang naghihintay kami sa labas, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung hindi magising si Mang Ernesto? Paano kung hindi matuloy ang scholarship program? Muli, naramdaman ko ang takot at pangamba, ngunit sa kabila nito, pinili kong umasa at magdasal. Lumipas ang oras at sa wakas lumabas ang doktor. Stable na ang kalagayan ni Mang Ernesto. Kailangan lang niyang magpahinga, sabi niya. Sa puntong iyon, hindi ko maiwasang mapaluha sa saya. Muling sumibol ang pag-asa sa aming puso ni Lino. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga nangyari. Ang mga pagsubok na ito ay nagturo sa amin ng kahalagahan ng pagtitiis at pananampalataya. Ngunit may bahagi sa aking isip na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit kami dumaan sa ganitong sitwasyon. Nang dumating kami sa bahay, agad akong tumingin sa mga bituin. Sa likod ng aking isip, may bumubulong na may darating pang mas malaking pagsubok. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang kapayapaan. Alam kong sa bawat dilim, may liwanag na darating. At sa bawat pagsubok, may biyayang nakalaan. Kinabukasan, nagising ako sa isang tawag mula kay Lino. May balita ako, sabi niya, ngunit bago pa man niya maipagpatuloy, isang malakas na pagyanig ang naramdaman ko. Nagkaroon ng lindol at ang aming bayan ay nasa peligro. Bigla akong napaisip. Ito na ba ang sinasabi kong mas malaking pagsubok? Sa puntong iyon, alam kong kailangan naming magkaibigan na magtulungan. Sa kabila ng pagyanig, ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa kailanman. Ngunit paano kami haharap sa bagong pagsubok na ito? Ano ang mangyayari sa aming mga pangarap? Ito ang tanong na bumabalot sa akin habang unti-unting lumilipas ang araw. Ngunit sa likod ng bawat takot, isang bagay ang tiyak, hindi kami susuko. Dahil sa bawat pagsubok, nariyan ang pag-asa. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti naming natutunang yakapin ang mga hamon na hatid ng buhay. Ako si Leo at kasama ang matalik kong kaibigan na si Marco, pinili naming labanan ang unos na dala ng aming mga sitwasyon. Kaming dalawa ay parehong nanggaling sa pamilyang may hirap sa buhay, ngunit ang aming pagkakaibigan ang nagsilbing ilaw sa madilim na bahagi ng aming landas. Minsan, habang kami ni Marco ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa tabi ng ilog, nag-uusap kami tungkol sa aming mga pangarap. Alam mo, Leo, ani Marco habang nakatingin sa agos ng tubig. Isang araw, gusto kong maging isang inhenyero. Gusto kong gumawa ng mga tulay na mag-uugnay sa mga lugar na mahirap marating. Napangiti ako sa determinasyon ni Marco. Kaya mo yan, Marco. Ako naman, gusto kong maging isang guro. Gusto kong ipasa ang lahat ng natutunan ko sa mga batang nangangarap din tulad natin. Habang nag-uusap kami, biglang lumakas ang hangin at dumilim ang kalangitan. Alam naming paparating na naman ang ulan, ngunit sa halip na umuwi agad, nagpasya kaming manatili muna sandali. Tumayo kami at naglakad-lakad sa gilid ng ilog, hindi alintana ang bumumbuhos na ulan na para bang sinasabi namin sa mundo na hindi kami matitinag. Ngunit sa gitna ng ulan, may napansin kaming kakaiba. Isang maliit na bangka ang palutang-lutang sa ilog, tila walang may-ari. Tingnan mo yon, Leo, sabi ni Marco, tinuturo ang bangka. Ano kaya ang ginagawa niyan dito?
Lumapit kami sa pampang at tumingin-tingin sa paligid. Walang ibang tao. Nagdesisyon kaming lapitan ang bangka at tingnan kung may laman ito. Sa loob, may nakita kaming isang lumang kahon, puno ng mga papel at tila mga dokumento. Sa isang sulok ng bangka, may isang maliit na bag na puno ng mga larawan at sulat. Parang may kwento ang mga bagay na ito, sabi ko habang binubuklat ang ilang papel. May mga lumang larawan ng isang pamilya, masaya at puno ng ngiti. Mga sulat na tila sinulat ng isang ama para sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y puno ng pag-asa at pagmamahal. Habang nagbabasa kami ni Marco, may isang sulat na pumukaw sa aming atensyon. Ang liham ay naglalaman ng mga pangarap ng isang ama para sa kanyang mga anak at kung paano niya nais na makita silang magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Parang tayo, Marco, sabi ko habang pinupunasan ang luha sa aking pisngi. Ang daming pagsubok pero hindi sumusuko. Napatigil si Marco at tumingin sa akin ng seryoso. Alam mo, Leo, kahit gaano pa kahirap, hindi tayo pwedeng sumuko. Ang lahat ng ito, ang mga pangarap natin, at kahit ang mga pangarap ng iba ay may halaga. Tumango ako at napangiti. Tama ka, Marco, gawin nating inspirasyon ang kwentong ito. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan, nagdesisyon kaming dalhin ang mga natagpuan sa bangka sa aming munting tahanan. Sisikapin naming alamin kung sino ang may-ari ng mga ito at kung paano namin maibabalik ang mga alaala ng isang pamilya. Ngunit habang kami ay naglalakad pa uwi, may isang bahagi sa aking isipan ang nag-iisip kung ano ang mangyayari sa mga pangarap namin. Hanggang kailan kami maghihintay para sa pagkakataong mabago ang aming mga buhay. Nang sumapit kami sa bahay, pinaalala sa akin ni Marco ang isang bagay na matagal ko nang pinanghahawakan. Leo, hindi tayo nag-iisa, lahat ng bagay ay may dahilan. At ang bawat pagsubok ay may kapalit na tagumpay. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa hinaharap? At ang mga lihim na dala ng bangka, ano ang tunay na kwento sa likod ng mga ito? Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Kami ay nagkatinginan ni Marco, puno ng pagtataka at bahagyang takot. Mabilis naming tinungo ang pinagmulan ng ingay at sa aming pagdating, isang anino ang lumitaw sa dilim, tila may hinahanap. Sino kaya ang taong iyon at ano ang koneksyon nito sa mga natagpuan naming alaala sa bangka? Sa puntong ito, alam naming isang bagong kabanata ang magsisimula, puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa mga panahong tila walang katapusan, ang ulan ng problema at pagsubok sa aming buhay, nagising ako sa isang umaga na may kakaibang pakiramdam. Isa sa mga umagang hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may liwanag na sumilay sa gitna ng dilim. Si Arvin, ang aking matalik na kaibigan, ay parating nandiyan. Sabay naming hinaharap ang bawat pagsubok kahit na madalas ay tila hindi na namin kaya. Ang aming munting baryo ay patuloy na tinatamaan ng bagyong hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa aming mga puso. Ang mga magulang namin ay nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng pabrika. Wala kaming sapat na pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan at minsan ay kinakailangan pa naming magpalipas gutom. Ngunit sa kabila nito, hindi kami nawalan ng pag-asa. Nagpasya kaming kumilos at gumawa ng paraan para makatulong sa aming pamilya. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Arvin patungo sa palengke upang magbenta ng mga gulay mula sa maliit naming taniman, biglang may lumapit sa aming isang matandang lalaki. Siya ay may suot na kupas na damit at may dalang isang lumang bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagod, ngunit sa kabila nito ay may tila isang nangiti sa kanyang mga labi. Mga bata, wika niya, may alam ba kayo sa lugar na ito na maaaring pagtaguan? Nagkatinginan kami ni Arvin,
naguguluhan sa tanong ng matanda. Pagtaguan po, tanong ni Arvin. Bakit po ninyo kailangan magtago? Nagpatuloy ang matanda. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit kailangan ko ng tulong. May hinahanap sa akin ng mga tao na hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang mahalaga, kailangan ko munang magtago. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakadama kami ng simpatya sa matanda. Marahil ito ay dahil sa aming sariling karanasan ng pakikipaglaban sa mga pagsubok. Nagpasya kaming tulungan siya at dinala sa isang kubo sa gilid ng baryo, kung saan kami madalas tumambay tuwing gusto naming magpahinga at mag-isip. Habang naroon, nagsimulang magkwento ang matanda tungkol sa kanyang buhay. Siya ay dating guro na nawala ng trabaho dahil sa maling akusasyon ng pandaraya. Ang mga dokumento na magpapatunay ng kanyang pagkakasala ay nawala at simula noon ay itinuring na siyang kriminal. Ngunit hindi ako nagkasala, wika niya, at alam ko sa sarili ko na kailangan kong ipaglaban ang katotohanan. Habang pinakikinggan ang kanyang kwento, naalala ko ang mga sarili naming pagsubok, ang mga pagkakataong kailangang ipaglaban ang tama kahit na mahirap. Naisip ko na ang matandang ito ay tulad namin, isang taong natutong magtiis sa gitna ng bagyo ng buhay. Dumating ang gabi at nagpasya kaming umuwi na. Ngunit bago kami tuluyang umalis, sinabi ng matanda, "Salamat sa tulong ninyo. Alam kong hindi ito sapat, ngunit may ibibigay ako sa inyo." Hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang lumang libro. Ito ay isang aklat ng mga kwento tungkol sa katapangan at pag-asa. Nais kong ibahagi ito sa inyo. Tinanggap namin ang libro at nagpasalamat sa kanya. Hindi namin alam kung paano makakatulong ang libro sa aming sitwasyon, ngunit dama namin na may halaga ito. Kinabukasan, habang nagbabasa kami ng mga kwento mula sa libro, may isang kwento na lubos na nakaantig sa aming damdamin. Isang kwento tungkol sa isang kabataan na sa kabila ng lahat ng hirap ay hindi sumuko. Siya ay nagpatuloy sa kanyang pangarap at sa huli, nakamit niya ang tagumpay na hinahangad. Parang kami na sa kabila ng lahat ay patuloy na umaasa. Ngunit sa dulo ng kwento, may isang pahina na tila sinadyang punitin. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalan at isang address. Nagkatinginan kami ni Arvin, puno ng pagtataka. Sino ang taong ito at bakit tila may misteryo sa likod ng kwento? Sa kabila ng aming takot at pag-aalinlangan, nagpasya kaming sundan ang alamat ng pangalan at address. Kami ay naglakbay sa isang lugar na hindi namin alam kung saan patungo. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Sa aming pagdating sa lugar, nakita namin ang isang bahay na tila matagal nang abandona. Dahan-dahan kaming pumasok at sa loob ng bahay ay may nakita kaming isang kahon. Nagpasya kaming buksan ito, ang laking gulat namin nang makita ang mga dokumento na tila pag-aari ng matandang guro na tinulungan namin. Ngunit bago namin maunawaan ang lahat, biglang may narinig kaming mga yabag sa labas. Ang aming mga puso ay tumigil sa takot. Sino ang paparating? Ano ang kanilang layunin? Sa puntong iyon, alam namin na ang aming mga buhay ay magbabago sa hindi inaasahang paraan. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi namin kailanman naisip na bibigay kami. Araw-araw, magkasama naming hinaharap ang bawat hamon, si Lino at ako, magkaibigang hindi kailanman iniwan ang isa't isa, kahit pa tila walang liwanag sa madilim naming daan. Ang buhay sa baryo ay patuloy na sinusubok ang aming kakayahang magtiis. Simula nang bumagsak ang ani dahil sa matinding bagyo, tila ba ang bawat hakbang namin ay patungo sa mas mabigat na suliranin. Ang aming mga pamilya ay kapwa nalulunod sa utang at ang dating masayang galaw ng baryo ay napalitan ng tahimik na lungkot. Sa kabila nito, si Lino ay palaging may ngiti. Parang may kakaibang lakas siya na hindi ko maintindihan. Ano bang sekreto mo, Lino? Bakit parang hindi ka naaapektuhan?
Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami papunta sa ilog upang mag-igib ng tubig. Minsan Kai, ang tanging paraan para hindi ka tuluyang lamunin ng problema ay ang magpanggap na kaya mo pa. Sagot niya habang nakatingin sa langit. Pero hindi ito pagiging sinungaling. Ito ay paniniwala na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Naalala ko ang mga salitang iyon habang naglilinis kami ng lumang kubo na gagamitin para sa isang maliit na negosyo. Si Lino ang nagbigay ng ideya, isang tindahan ng gulay at prutas na mula sa natira naming tanim. Hindi ko alam kung paano niya nakumbinsi ang ilan sa mga kabataan sa baryo na tumulong. Ngunit dahil sa kanya, naging abala kami sa pagpapaganda ng kubo. Habang nagpupulot ako ng mga sanga at dahon sa labas, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Nakasuot siya ng kupas na sombrero at hawak niya ang isang lumang bag na tila ba may laman na mahalaga. Lumapit ako sa kanya ng may pag-aalinlangan. Magandang araw po. May maitutulong ba kami sa inyo? Tanong ko. Tumingala siya at ngumiti, ngunit may misteryo sa kanyang mga mata. Hindi ako nangangailangan ng tulong, iha, pero mukhang kayo ang nangangailangan nito. Sagot niya habang iniabot ang isang maliit na papel. Pinagmasdan ko ang papel. May nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan, parang isang alamat o sinaunang wika. Sinubukan kong basahin, ngunit tila ba hindi ito para sa akin. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Ngumiti ulit ang matanda. Ang kasagutan ay nasa loob ng inyong pagkakaibigan. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mata, kundi nadarama ng puso. Bago ko pa siya matanong ulit, tumayo siya at naglakad palayo, na parang isang aninong biglang naglaho. Napatitig na lang ako sa papel, hindi alam kung ano ang gagawin. Binalik ko ang papel kay Lino nang magkasama kami sa kubo. Tingnan mo ito, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sabay abot ko sa kanya. Binasa niya ito ng mabuti, at sa hindi ko maipaliwanag na paraan, parang may naiintindihan siya na hindi ko nakikita. Kaya, ito ay parang mapa, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pananabik. Mapa? Para saan? Tanong ko habang lumalakas ang tibok ng puso ko. Para sa isang bagay na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda sa baryo. Naalala mo ba ang alamat ng kayamanan ng pag-asa? Sabi nila, may iniwang kayamanan ang mga ninuno para sa mga susunod na henerasyon. Pero hindi ito basta kayamanan na ginto o pilak. Sabi nila, ito raw ay simbolo ng lakas ng loob, tiwala at pagkakaibigan. Hindi ko alam kung matatawa ako o maniniwala. Lino, seryoso ka ba? Baka namang gawa-gawa lang ito para pasayahin ang mga bata. Ngumiti siya, ngunit may determinasyon sa mukha. Kung tama ang iniisip ko, ang papel na ito ang susi. Kaya, kailangan natin itong subukan. Ano pa ba ang mawawala sa atin? Hindi ko alam kung bakit ako pumayag, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, sumama ako kay Lino. Sinundan namin ang mga palatandaan sa papel, mga simbolo na nagturo sa amin sa iba't ibang lugar sa baryo. Ang ilan ay pamilyar, ngunit ang iba ay tila ba kinalimutan na ng panahon. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kakaibang lakas na para bang bawat hakbang ay may kahulugan. Pagdating namin sa huling palatandaan, tumigil kami sa harap ng isang lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Ito na iyon, bulong ni Lino. Dito nagtatapos ang mapa. Tumingin ako sa balon. Wala akong nakitang kakaiba maliban sa lumang kahoy na takip nito. Sigurado ka ba, Lino? Baka wala naman talagang laman ito. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang gumalaw ang takip ng balon na parang may kung anong puwersa ang nagtulak dito. Tumayo kami sa gulat at dahan-dahan naming nilapitan ang balon. Sa loob nito may liwanag na kumikislap. Hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Kaya, tingnan mo! Sigaw ni Lino, ang boses niya puno ng pagkamangha.
Dahan-dahan kong sinilip ang loob at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngunit bago ko palubos na maunawaan kung ano iyon, biglang may narinig kaming mga yapak sa likod namin. "Lino, may tao," bulong ko habang nanginginig ang kamay ko. Paglingon namin, isang anino ang tumayo sa harap namin. Matangkad, malamig ang presensya, at may hawak na bagay na tila ba nagbabanta. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit ang tanging naiisip ko lang ay ang tanong, ito na ba ang katapusan namin? Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas namin, hindi ko lubos maisip mo kung paano namin nahanap ang lakas para magpatuloy. Ako si Julia, 16 na taong gulang, at ang aking matalik na kaibigan na si Miguel ay dumaan sa sunod-sunod na pagsubok sa nakaraang taon. Sa kabila ng aming murang edad, ang aming pagkakaibigan ang naging sandalan namin sa bawat hamon na dumating. Ngayong araw, sa ilalim ng maliwanag na sinag ng araw, naglakad kami papunta sa isang lugar na hindi namin inaasahang magbibigay ng pag-asa. Miguel, hindi ko talaga akalain na sa kabila ng lahat, makakarating tayo dito, sabi ko habang tinatanaw ang malawak na palayan na tila walang hangganan. Oo nga, Julia, parang kahapon lang, nasa pinakamadilim tayong bahagi ng buhay natin. Pero tingnan mo, narito tayo, may bagong simula, tugon niya habang nakangiti. Isang taon na ang lumipas mula nang mawalan kami ng tahanan dahil sa sunog na hindi namin inaasahan. Sa isang iglap, lahat ng aming pinaghirapan ng aming pamilya ay naglaho na parang bula. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ni Miguel ang naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Nang dumating ang pagkakataon na makapag-aral muli, sinungkit namin ito kahit na puno ng pag-aalinlangan. Naging mahirap ang bawat araw, ang pagtitiis sa gutom, ang pag-angkop sa bagong buhay sa lumang paaralan, ang pagharap sa mga pangungutya ng ibang kabataan. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan namin na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala hanggat mayroong isang taong naniniwala sa iyo. Julia, naalala mo ba yung araw na sinubukan nating mag-aral ng sabay kahit wala tayong kuryente sa bahay? Tanong ni Miguel, binabalikan ng aming mga alaala. Oo, Miguel, at nagawa natin iyon sa ilaw ng kandila. Parang pelikula lang, hindi ba? Pero iyon ang nagpapatunay na kahit gaano kadilim ang paligid, may liwanag pa rin. Sagot ko na may halong saya at lungkot. Sa bawat pagtitiis, natutunan naming tumayo sa sarili naming mga paa. Ang mga aral na natutunan namin sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa ay nagpatibay sa aming pagkakaibigan. Sa kabila ng mga pangungutya, pinili naming magpatuloy, palaging magkasama sa tabi ng isa't isa. Ngunit ang araw na ito ay kakaiba. May dumating na balita na maaaring magbago ng lahat para sa amin. Isang liham na naglalaman ng isang alok mula sa isang organisasyon na tumutulong sa mga kabataan na makapag-aral sa ibang bansa. Ngunit mayroong isang kondisyon na maaaring maglayo sa amin ni Miguel. Julia, alam mo bang isa lang sa atin ang maaaring pumunta? Tanong ni Miguel habang hawak ang liham. Tumigil ang mundo sa pag-inog. Ang saya na naramdaman namin kanina ay biglaang napalitan ng kaba. Isang pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa, ngunit nangangahulugan din ito ng pagkakahiwalay. Miguel, paano na ang pangako natin na magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Julia, hindi ko alam kung paano pipiliin kung sino sa atin ang aalis. Ang alam ko lang, kailangan nating magtiwala na kahit ano pa man ang mangyari, ang pagkakaibigan natin ay hindi kailanman matitinag. Tugon niya, bumubulong ang kanyang tinig sa hangin. Sa gitna ng palayan, sa lugar kung saan namin naramdaman ang pag-asa, kinaharap namin ang panibagong pagsubok. Ang tanong ay hindi kung sino ang pipiliin, kundi paano namin mapapanatili ang aming pagkakaibigan sa kabila ng lahat. Miguel,
Baka ito ang pagkakataon para sa isa sa atin na makamit ang pangarap. Baka dapat nating pag-usapan ito ng maayos, paliwanag ko. Pilit hinahanap ang tamang solusyon. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang tawag ang dumating mula sa aming mga magulang. Isang tawag na magbibigay ng sagot sa aming tanong. Ang organisasyon ay nagbigay ng isang panibagong kondisyon. Ang dalawang nag-a-apply ay kailangang magpasa ng isang proyekto na magpapatunay kung sino sa kanila ang mas karapat-dapat. Miguel, mukhang kailangan nating ipakita kung ano talaga ang kaya natin. Sabi ko, puno ng determinasyon. Tumango si Miguel at sa ilalim ng silahis ng araw, alam namin na ito na ang simula ng isang bagong hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagkakaibigan namin ang magiging susi sa tagumpay. Sa kabila ng takot na mawalan ng isa't isa, pinili naming bumangon at magpatuloy. Sa dulo ng araw, habang naglalakad kami pauwi, isang hindi inaasahang bagay ang bumungad sa amin. Isang liham mula sa organisasyon na nagsasabing ang kanilang desisyon ay nakadepende sa isang tao na matagal na naming hindi nakikita, si Jake, ang matagal ng kaibigan na iniwan kami noong mga bata pa kami. Siya ang magiging hukom sa aming proyekto. Ano kaya ang magiging desisyon ni Jake? Paano ito makakaapekto sa aming pagkakaibigan ni Miguel? Ang mga tanong na ito ang nagpatibay sa aming panata na walang pagsubok ang makakapigil sa aming mga hakbang ng pag-asa.